Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post Batas PH. Pahayag ito ni Congressman Toby Chanco tungkol sa impeachment ni BP Sara. Sabi niya, ba't hindi natin patakbuhin sa eleksyon tapos magdesisyon yung tao? Yan title. Nabutas Representative Toby Chanco weighs in on the latest attempt to impeach Vice President Sara Duterte, reminding the detractors that more than 32 million Filipinos voted for her in the 2022 elections. Alam ko, madami ang ayaw kay BP Sara. Madaming takot kay BP Sara na maging presidente. Pero, we cannot impose our fear or our will on her kasi may bumoto sa kanya. Bakit hindi natin patakbuhin sa eleksyon tapos magdesisyon yung tao? Wow! Ang sarap pakinggan, ano? Sana pag karamihang kongresista katulad ng pag-iisip ni Congressman Toby Chanco, Congressman Edgar Erese, wala tayong problemang ganito kalaki. Independent ito Ang wife niya, pinsan ng Pangulo. Campaign manager siya ng alyansa nung nakarang eleksyon. Malapit siya sa Marcos. Kaya lang, bilib ko sa kanyang paninindigan, hindi siya pro-Marcos ngayon, hindi rin siya pro-Duterte. Kaya lang, yung kanyang sinasabi is, it makes sense. 32 million, the highest vote na natanggap ng isang national candidate, BP Sara, walang na makakalampas pa niya. Tapos, mangilang-ilang kongresista lang, sabihin natin, may 150, sabihin mo na lang, 150 congressmen. Kahit sabihin mong 215 pa rin. 215 congressmen, congresswomen, boboto para pabor sa impeachment ni BP Sara. Ibig bang sabihin, yung kongresistang bumoto, yun na yung will ng taong bayan? I don't think so. Kasi, tignan mo ang mga surveys. Bakit namamayagpag si BP Sara sa mga surveys? Wala pang nakakatalo kay BP Sara. Both performance, satisfaction, trust, survey, at saka presidential survey. BP Sara palagi ang... Kaya nga maraming nagsasabi, the woman to beat is BP Sara. Sino yan? Unang nagsabi si former Ombudsman Conchita Carpio Morales. Sinigundahan ni former Senator Franklin Drilon. Sinigundahan ni Professor Clarita Carlos. Ang daming nagsasabi. Pati si Risa Ontiveros, inaamin din niya. Pinakamalakas si BP Sara. Kung pinakamalakas, tapos, i-impeach mo, anong ibig sabihin nun? Alam mo yun that's part of politics. Kaya nga sabi ni PGMA, diba? Nagsalita si PGMA sa isang event na nandun si BP Sara. Yung pagdideklara ni BP Sara ng kanyang candidacy is a significant moment for reflection. Pagmuni-muni. So, sino yung magmuni-muni? Hindi si BP Sara. Hindi ako yon, sabi ni BP Sara nung tinanong siya ng media. Para yon sa mga kongresista, mag-isip na sila ng maigi. Tapos, nagminaldita na siya. Mga kongresista na yan. Although wala siyang pinangalanan. Mag-isip sila anong mangyari sa kanila. Speaking of this, si Congressman Joel Chua, inamin niya talaga sa interview ng Billionaire News Channel. Halos hindi rin daw siya nakakatulog
sa gabi, kaiisip kung manalo si BP Sara, anong mangyayari kay Chua? Kaya, yan, nagsalita tuloy si Chua, nahuli sa kanyang bibig. I am very confident, makakakuha kami ng 1/3 signature na kongresista. Ano yan? Wala pang hearing, hindi pa na-determine ng probable cause, confident na siya. Ano ang ibig sabihin nun? May naluto na ba? Lotong Macau na? Yan ang mga takot na takot. Kaya tama si Congressman Toby Chanco nung binanggit niyang 1,000,000%. Sigurado ako, hindi nila maariglo si BP Sara. Ibig sabihin, itong sa nakikita ko lang kay Congressman Toby Chanco, although hindi niya sinasabi, pabor siya na maging presidente si BP Sara kasi gusto rin niyang mapanagot ang mga magnanakaw sa korupsyon. Kaya sinasabi pa niya, Saldico, i-cancel niyo na ang passport niya noon pa. Ang gobyerno wala. Hindi natin due process. Saka na lang kinansel ang passport ni Saldico nung nagpasabog na si Saldico na ang Pangulo nagpa-insert ng 100 billion. Saka na, nasaan na ngayon ang Saldico? Mapapakulong ba? Nasaan ba yung pangako? Bago mag-Christmas, magpapakulong. Hanggang ngayon, wala. Kaya, merisi gaba. Ang gaba, dili magsaba. Yan ang sabi ni BP. Dahil wala silang magawa pagpakulong sa mga korap na opisyales, that will be their death warrant, political death warrant sa eleksyon. Kasi gagamitin yan na issue. Kung sino man ang i-endorse ng Pangulo na kandidato niya, is a kiss of death. Kaya itong si Rimulya, I don't know. Hindi ako tatakbo pag hindi ko endorse ng Pangulo. Sige, magpa-endorse ka ng Pangulo. It's a kiss of death. Kasi nga, gagamitin. Yan, Rimulya, yan ang magpapatuloy sa corruption legacy ng Marcos Jr. Anong makukuha niyang boto? Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ano yung natagaan na mo yero? Mga atop ni siya karon. Ang ipatindog nga balay. So mo na ni ang iyang atopan. Ano tadi ba? Alog be? Sumbakan ko ko. Sumbakan dai ko. Og karon human na gyud sa pag-atop ang gihatag namo nga yero, so dili na gyud sila maulanan kay maayo na nga tan-awon ang yero nga nakaatop. Pagpasalamat sa gihatag nga tabang sa sin kay kun pagpalit lang sa atop lisod gyud kay ang among paningkamot tama na gid sa kaon na kana at mga eskwela. Nadako gid akong pasalamat sa Ginoo nga naagi hinabang nga nakaabot nga tabang nga pinagi sa pagtabang sa usa ka tawo sa
atop nga kuan kini ang gihatag sa moa. Ginoo nga labtan mi sa tabang kay wala man kita lain pasalamatan og naapay ta sa kalibutan kay ang kitang tawo man kita mahibok wa gid ang Ginoo. So salamat kaayo.